Yo. Or ano, cart, new cart. Good. Pagdating pa naman, hali mo yung mga first few. Uy, ang ganda ng view. Kaya nga eh. Diretso blue soil na ba? Ayan, blue. Akala ko masisatulog pa tayo. Ito na pala yung may diretso na. Ayun o, yung nasa iyo. Yung may nauna din tayo. Sa ano po ang sabagay na yung mga tranogit ito? Oo. Tapos mas taka sa gitna, no? Ayun pala, may bili naman pala din. Ano picturean niyo dyan? Kung ano, picture plan. Paano umakit sa taas doon, Ted? Hindi po pwedeng umakyat. Doon sa kabila doon? Hindi po. Ganda. Dahil picture na kita gusto mo. Daan, may blue soil. Pine tree. This is it, the blue soil. Ang artist. Nasira. Oo, nasira. Kaya nilagyan ng bakod. Ano ko yung araw? Maganda yung ano yung araw eh. Sige na, mag-repeat ka dyan. Pag laging nababasa yan, parang katulad sa bakal or sa copper, example ko yung mga 5 peso coin na matagal nang nakatambak dyan or kahit anong copper, no? Minsan pag nag-rust yan, maputi, greenish or bluish. So pag laging nababasa ito, ngayon lalong tumitingkad yung kulay. Pero tuwing dry season, no? Pag matagal na hindi umulan, nagiging maputi talaga yan. Maputi. So the more na medyo nababasa, the more medyo nagiging matingkad yung kulay. Example lang, tingnan nyo yung sa marker picture. Diba? Tapos i-compare nyo ngayon sa kulay ngayon. Diba? Ibang iba. So paiba-iba din yung kulay niya. Nagiging light,
Yan. Pag laging nababasa, nagiging darker. Yan. So actually hindi lang dito ang area na to. Kung tutuusin hanggang sa kabila pa. Yun nga lang, natakpan kasi may medyo manipis na layer ng brown soil gawa ng may mga tumubong halaman. Pero kung tatapiasan mo lahat yan hanggang doon sa kabila, puro blue din yan. Kung nung andun tayo sa taas kanina, kung napansin nyo yung banda doon sa kabila, may ganito din. Ayan. Pero sa totoo lang may alamat tao to. Nung may alamat to. Jumper. Ano to? Ito ang mga lang. Meeting pa konti. Meeting pa? Sa tawagan si audience. Success! Dito nga pala kami nanirahan ng 3 araw. So silang payong? And then, naghanap na rin kami ng makakainan ng lunch. Nadaanan nga namin itong Sagada Brew, kaya dito kami nag-decide mag-lunch. Since vegetarian kami, hati-hati kami sa bill. Ito ang life hack namin sa Sagada. Since 5 kami, maghahati-hati kami sa bill. Mag-order lang kami ng 1 to 2 meals, then titingnan namin kung malaki yung serving. At na-survive naman namin. At sobrang sulit naman ng mga pagkain dito, ang sasarap. Nagre-range sa 150 to 300 ang isang meal dito. Pero di ka magsisisi dahil sa isang serving lang, sobrang busog na busog ka na. Dito sa Sagada Brew, 2 meal yung in-order namin, yung sisig at sinigang. Tapos nag-order na lang kami ng extra rice dahil nga malaki ang serving nila, nagkasya sa aming 5. Ito po yung after. Ang sarap naman po talaga. Grabe. Sarap. Nag-ano pa kami, nagpadagdag pa kami ng kanis. And ito po ang aking mga roommate. Hi guys! O diba? Chismisan time sila ngayon. Palibasa wala na silang pupuntahan mamaya. Ako na lang. Iniwan nila ako. Tapos, along the way, nakita ko nga yung mga askal dito. Puro may mga lahi. Nung pa-uwi na siya, iniwan niya sa akin yung aso. Di ba lagi ako nalabas? Sagada. So ako si Tita Glo. Ako yung magdadala sa inyo sa baba. So ang pupuntahan natin is 2 kilometers from here. Pababa siya, so expect na pagpalit namin bakit siya. Kaya na. Pwede natin makuha yan ng 1 oras o mahigit. Depende sa pace natin. So mag-time check tayo, tingnan natin.
Kasi that is 4,000 steps. Pag diretso 4,000. Hindi nag-video na nakaupo. Oo. Kailangan daw. Nakatago siya kaya kailangan nating puntahan. Opo. Okay? Coffee lang. Arabica. Coffee. Mga Arabica, ano para siyang bata na pag wala kang balat, wala yun. Baka po meron pa. Ang ganda. Akit kasi meron dito. Pag ganito pababa, okay lang. Pero pag balik natin, kasi taas na. Feeling ko, doon din tayo babalik. Thank you. Lalagpas ako sa'yo. Yun. Ingat. Wow, ang ganda. Dito mo sila po. Kahit clip-clip lang. Ang ganda, guys. Ginamit ko na yung tungkod. Kasi, hindi ako sinamahan ng mga kasama ko. Shout out kay Ma'am Apple, kay Globee, Roxanne, Glenda. Oh my gosh, ang ganda. So, ako lang ang matatag. Ako lang ang sakalam. Pero ako yung basag ang tuhod. Grabe, ang ganda dito, guys. Ano to? Going to Bumokang Falls. And along the way, ganito makikita nyo. Ayan. Grabe. Yan yung 360 niya. Tapos, andito yung rice terraces. Pakita ko sa inyo yung dadaanan ko. Ayan, bababa pa ako ng hagdan. Pero okay lang. Kasi, ito naman ang makikita nyo, oh. Grabe yung view. See that? Okay lang mabasag ang tuhod ko. Kasi hindi naman ako makakakita ng ganito kaganda palagi. Oh, naiwan na ako. Nawala na sila bigla. Later na lang, guys. Wow. Saan kayo dumaan? Ay, ito.
bumaha dito. Bigla ang mag-a-appear. Ayoko na dito, nakakatakot. Yun! Nakalagpas din. Sarapot. Wow! Nandito na ba tayo? Yes, ayun na siya, oh! Wow! Guys, ang ganda! Ganda. Pwede ka kaya pinipinok sa galit. Kung gusto niyo yung maligo, baka diretso. Nandito na kami, guys. Ang ganda. Pati yung yung along the way niya, ng pag-trek dito, sobrang ganda rin. Grabe siya. Guys, dito maganda. Dito sa tuktok. Bababa ako, guys. Pero batuhan dito eh. Naliligo kayo? Kita ko, guys. Wow, ang lamig! Okay na, okay na. Ganun ba? Uy, lulublog ako. Diyan sila ba ganun? Lamig! Gusto kami maligo. Then, mag-hike na kami pataas. Grabe, sobrang lamig ng tubig pero tolerable naman siya and enjoy naman siya. May mababaw na part naman na pwede kang mag-swim-swim doon. And ang ganda talaga ng ambience dito. Hindi ko Ang ganda. Ang daming pwedeng i-offer ng Sagada. Kahit na galing ka na dito, tapos babalik ka. May bago sila i-offer sa'yo na tourist spot. Pakit na kami. Masaga na naman ang tuhod to.
Dear vlog. Hello! What's up, yeah. Tapos nahulog ako, no? Bangin na nga pala to. Kami ingat ka. Dito kami sa rice paddy. Yung mga paligid ko. Switch ka. Maputol yung tali. Ay, shook. Okay. Pala natin yan ayun. Hindi pala. Akit din tayo kasi hindi ba kaya. So doon nga tayo susundo. Ayan. Medyo umusugan talaga tayo onte. Oo. Solong-solo ko ngayon yung jeep kasi yung mga kasamahan ko, nag-decide sila mag-top load. Tapos sila sa taas sumakay. Medyo matagal din yung naging biyahe namin pabalik sa aming accommodation kasi kabilang barangay pa pala yung nakakasakop ng Bumokok Falls. Pero okay lang dahil ang ganda naman ng view.
Pagdating nga ng gabi, ay bumuli na lang kami ng lechon manok para sa aming hapunan. Ito yung life hack namin sa Sagada. Since ito na yung last night namin dito, bago umuwi. Anong food natin sa almusal? So, para makatipid, bumili kami ng lechon manok doon sa may municipality. Then, nag-take out kami ng kanin. Wow, ayan, diba? Gano'n kamahal yung pagkain dito. Kaya, malaking bagay talaga yung meron kang group. Kasi, meron kang ka-share sa foods. At eto naman yung sabaw namin. Baka daw yan. Ayan. Baka daw. Baka. Ayan. Hindi pa nakaplay. Itadakimasu! Kain tayo, guys. Picture tayo. Last day, we're going home. Getting ready lang. Nami sa Korea? Ay, malamig ba sa Korea? Malamig sa Korea. Pero pang Korea din yung get up ko. Kaya actually. Ayan, nagkakape sila. Mamaya mag-aalis na kami. Waiting na lang kami sa check-out time namin ng 8 AM. Then, bababa na kami papuntang Northern Blossom. I think mga 6 hours yata ang biyahe papunta doon. Siguro mga tanghali andun na po kami. So, last. At napansin ko nga dito sa accommodation namin ay maraming painting. Yung may-ari pala nito ang nagpa-paint nito at sobrang gaganda at unique. More on traditional side siya. At kung nagbabala kayong pumunta dito, ito nga pala yung mga rate ng mga tour at sasakyan nyo. Katabi lang ng ng pinagtulugan namin yung Sagada Bistro. Kaya, ayan. Walk-walk lang habang nag-aantay ng check-out namin. Ito yung small community ng Sagada. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.